Ito nga po mga kabayan, mga kapwa OFW natin, arestado bansang Qatar. Matapos silang magsagawa ng rally, ang 17 OFW ay nakasalukuyang ngayong nakakulong sa bansang Qatar. Alam naman po na mga karamihan ng mga OFW na mahigpit pong pinagbabawal ang mga klaseng political protest at pagpupulong-pulong, lalo na kung tayo po ay nasa bansang Middle East mga kabayan. Kaya watch po natin ang mga nagbabagang balita na ito. Naaresto at nadetine ang ilang mga Pilipino sa Qatar kahapon, March 28, matapos magsagawa ng umano'y hindi otorisadong political protest. Ayon sa pahayag na inilabas ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na otoridad upang makapagbigay ng consular assistance o tulong sa mga Pilipinong naroroon. Mariin namang nagpaalaala ang Embahada sa lahat ng Pilipino na nasa Qatar na tumalima sa mga alituntunin at patakaran sa naturang bansa pagdating sa pagdadaos ng mga pagpupulong at kilos protesta na may kinalaman sa politika. Kaya pakinggan po natin ang paalala ni Yusek Eduardo de Vega para sa mga kabayan natin mga OFW na nagrarally sa bansang Qatar na wag po nilang hamunin ang mga Qatari. Dahil kapag napiko ng mga ito, hindi po simpleng aksyon lamang ang gagawin nila sa ating mga kapwa OFW, mga kabayan. At baka deportation po ang kahahantungan ng ating mga kabayang OFW dyan sa Qatar. Kung mapiko na yung mga Qatari, baka patagalin nila yung pagkakulong, no? Sa mga kababayan natin na nasa Qatar, binibigyan naman ng tulong si dating Pangulo, yung ating Embahada sa Daig. Nagpo-provide ng assistance sa mga family niya doon. Provide ng mga, kunyari, mga kailangan nila, malamig, ibigay ng sweater, mga gano'n, pinomonitor ang condition niya. So hindi para naman na tinatrato natin siyang parang wala na siyang karapatan. So guaranteed po yan. Lahat yan ay ayon sa batas ng Pilipinas at batas ng international law. So gano'n po yan. Pero ngayon sunod tayo sa Qatar. At huwag natin i-provoke masyado kasi pag rally tayo ng rally, baka palitan nila yung regulation na sige, patagalin natin 3 buwan, 6 buwan. Yun na nga Ayaw natin yun. Yan na nga yung sinasabi ko kanina, Yusek, na baka i-deport sila pag nasobrahan nila. Wala pang i-deport dahil dyan. Wala pa na. Sila dahil pag may ginawang corruption or money laundering, mga ganyan. Pag may ginawang threat to nakaw ka, ng rape ka, kung tumingin afterwards, i-deport ka. Pero yung political rally, wala pa akong alam na dineport dahil ng political rally. Pero huwag natin hamunin yung mga Qatari na sabihin, gusto pala nyo ma-deport, mag-deport kami para gawin kayo example. Pero siyempre, Yusek, yung ginawa nila yan, basahin ko lang isang tanong ng natin. Bad record na yun sa kanila. Maka-apekto ba yun sa kanilang job application sa Qatar kapag expired na ang kanilang kontrata? Maaari po. Pero ganun pa man, meron naman ibang mga trabaho sa Middle East na pwede yung Department of Migrant Workers, saka meron silang mga attachés doon, magtutulungan sila maghanap ng iba. Pero wala pa nga kaming record na natanggal na deport or hindi na extend yung contract dahil dyan. Wala pa record ng ganyan. Sana huwag natin sila i-provoke na mangyari po ito. Ayan, sinabi na ng embassy, hold off political rallies. Kasi kung yung iba magrarally pa ngayon, di pati yung 17 na investigahan ngayon, baka mapikon na yung mga Qatari, sabihin, ganun pala, i-deportan namin kayo. So, mga kababayan, alam namin na may karapatan kayo sa Pilipinas, halimbawa, at siyempre, iba-iba yung mga panig ng politika. Pero, kasi kung nasa Qatar, hindi pwede. Hindi pwede. Iba to, hindi ko po Europe. Hindi ito po USA na pwede yung sumali sa political rallies. So, pero poprotekta namin kayo kung gano'n. Pero huwag palagi na mag-rally kayo kasi kung may konti, yung nga, tulad ng sinabi, kung may konti, mag-deport na kayo, huwag naman po. Kaya sana mga kabayan, isipin po natin ang imposibleng mangyari kung gagawin natin to sa maling lugar mga kabayan.
Dahil sino po ang iiyak sa bandang huli kung sakaling ma-deport tayo at makulong, lalong-lalo na sa bansang Middle East, mga kabayan. At kung bago lang po kayo sa aking maliit na channel, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video ilalabas, mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood.